Itinapon, binasag, winasak. Habang nakaluhod si Veva sa malamig na sahig, tahimik na pinupulot ang mga basag na porselana. Umaalingaw-ngaw ang halakhak ni Ricardo at ng kanyang kabit sa kabilang silid. Basura na yan, huwag mo nang pulutin, tulad mo. Sigaw ng lalaking minsan niyang sinamba. Ngunit sa halip na umiyak, humigpit ang hawak niya sa isang patak ng dugo sa kanyang palad. Mula sa alikabok ng pangaalipusta, babangon siya para kunin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang bagsik ng isang pusong natutong lumaban? Huwag mo nang plansahin yan. Amoy sibuyas ang mga kamay mo. Baka kumapit pa ang baho mo sa mahahaling damit ko. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang tasa ng kape. Ang mukha ay bakas. Ang labis na pagkasuklam habang tinitingnan ang asawang si Veva. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa bintana ng kanilang mansyon. Walang bakas ng pagmamahal. Tanging panglalait lamang ang nangingibabaw. Dahan-dahang itinigil ni Veva ang paggalaw ng plansa. Maingat niya itong itinayo sa gilid ng plansahan, pilit na hindi tinitingnan ang sariling mga kamay na tinutukoy ng kanyang asawa. Ang mga kamay na yon ay namumula pa dahil sa maghapong pagbabad sa kusina. Naghihiwa ng mga sangkap para sa paboritong sinigang ni Ricardo. Sa loob ng 7 taon, ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa bawat sulok ng buhay ng lalaki, mula sa pinakamalinis na medyas hanggang sa pinakamasarap na hapunan. Ngunit sa paningin ng asawa, ang amoy ng kanyang pagsisikap ay naging amoy ng basura. Lumapit si Ricardo. Kinuha ang suit na bahagya pang mainit mula sa plansa at tinitigan ito na parang may dumi. Lumingon si Veva sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik na ayaw lumubog. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang sumigaw. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang paumanhin na halos hindi marinig. Nanunuyo ang kanyang labi habang pinagmamasdan ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng langit at bituin. Na ngayon ay hindi siya matignan ng diretso sa mga mata. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na tila palaging may dalang bagyo. Sa bawat hakbang, nakasuot ito ng mamahaling alahas at ang kanyang mga mata ay nanunuri mula sa maruming apron ni Veva hanggang sa magulo nitong buhok. Lumapit ang matanda kay Ricardo at hinaplos ang balikat ng anak bago ibaling ang isang mapait na tingin sa manugang. Sinasabi ko na sa'yo, Ricardo, hindi sapat ang pagiging masipag sa kusina para maging kabiyak ng isang sterling. Look at her. Mukha siyang katulong na nakapasok sa sarili nating kwarto. Nakakahiya kung makikita siya ng ating espesyal na bisita mamaya. Wika ni Doña Carmen sa tono na tila ba wala si Veva sa loob ng silid. Naramdaman ni Veva ang biglang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang balat. Unti-unting pinapatay ang huling hibla ng kanyang dignidad. Ngunit mas masakit ang pananatiling tahimik ni Ricardo. Ang hindi nito pagtatanggol sa kanya ay mas malakas pa sa anumang sampal. Para siyang isang gamit na lumana na itinatago sa bodega kapag may dumarating na bisita. Veva, ihanda mo ang guest room sa itaas. Siguraduhin mong mabango at maayos ang lahat. Isang mahalagang business partner ang darating at ayaw kong magkaroon ng anumang aberya. Utos ni Ricardo habang isinusuot ang kanyang mamahaling relos. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng asawa na ngayon ay tila estatwang nakatayo sa gitna ng silid. Tumango si Veva. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Nararamdaman niya ang init na namumuo sa kanyang mga talukap. Ngunit pinigilan niya ang pagpatak ng luha. Alam niyang sa bahay na ito, ang luha ay tanda ng kahinaan at ang kahinaan ay ginagawa nilang sandata para lalo siyang itapak sa putikan. Dahan-dahan siyang lumakad palabas, bitbit ang basahan at mga gamit sa paglilinis, tila isang aninong walang halaga sa sarili niyang pamamahay. Habang umaakyat sa hagdan,
Bawat hakbang ni Veva ay tila may bigat ng 1 toneladang semento. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, ang tamis ng mga salita ni Ricardo na siya raw ang tanging kayamanan nito. Ngunit nasaan na ang kayamanang iyon ngayon? Bakit ang tanging natitira ay ang hapdi ng pagiging balewala? Pumasok siya sa guest room at nagsimulang ayusin ang mga unan. Amoy sariwang rosas ang silid. Napakalayo sa amoy ng sibuyas at bawang na ipinapamukha sa kanya ni Ricardo. Napahinto siya sa harap ng malaking bintana. Nakita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang masayahin at mapangaraping Veva na nakilala niya noon. Ang babaeng ito ay may mga matang puno ng pagod, may balat na tila nawalan na ng kinang, at may pusong unti-unti nang nagiging abo. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Nakita ni Veva, mula sa itaas ang paglabas ni Ricardo at Doña Carmen, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galak at pagpupugay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng matutulis na pulang takong ang unang tumapak sa semento. Isang napakagandang babae ang lumabas. Ang bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan at karangyaan na tila isang reyna. Nakita ni Veva kung paano alalayan ni Ricardo ang babae sa baywang. Isang hawak na puno ng pag-iingat at paghanga. Ang hawak na matagal nang hindi nararamdaman ni Veva sa kanyang sariling katawan. Ang tawa ni Ricardo ay umabot hanggang sa itaas. Isang tawa na tila musika sa pandinig ng ibang tao. Ngunit sa pandinig ni Veva, ito ay tunog ng mabilis na pagguho ng kanyang buong mundo. Nanatiling nakatayo si Veva sa dilim ng guest room. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kurtina. Ang boses ni Doña Carmen ay narinig niyang muli mula sa baba, masigla at puno ng pagtanggap sa kanilang panauhin. "Welcome to our home, Stella. Gabi-gabi ay ikinukwento ka ni Ricardo sa akin. Napakaganda mo sa personal." Napabitaw si Veva sa kurtina. Ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Ang katanungang kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan ay sa wakas ay nabuo na sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking tiniis o simula pa lamang ng isang mas malupit na biyahe? Narinig niya ang lagatok ng mga takong napapalapit sa hagdanan. Ang bawat tunog ay tila isang bilang ng mga sandaling nalalabi sa kanyang pananatili sa mansyong ito. Isang pamilyar ngunit nakakatakot na amoy ng mamahaling pabango ang nagsimulang pumasok sa silid. Unti-unting nilulunod ang bango ng mga rosas na inihanda niya. Hinarap ni Veva ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang sakit ng isang pusong sa wakas ay naintindihan na ang tunay na kahulugan ng pag-rider. Ang ganda naman ng bahay niyo, Ricardo. Sayang naman kung mawawala ito dahil lang sa maling pamamalakad. Nakangiting wika ni Stella habang iniikot ang kanyang tingin sa marangyang dining area. Nakaupo siya sa mismong upuan na dapat ay para kay Veva. Habang si Veva naman ay nakatayo sa isang sulok, may hawak na tray, tila isang rebultong hindi pinapansin. Ang suot ni Stella ay isang kulay pulang dress na hapit sa kanyang katawan at sa kanyang mga tainga ay kumikinang ang isang gintong hikaw, ang kapares ng hikaw na natagpuan ni Veva sa ilalim ng kama kanina. Tumawa ng mahinhin si Doña Carmen. "Kaya nga nandito ka, Stella. Alam kong ikaw ang magliligtas sa aming kumpanya. Hindi tulad ng iba rito na marunong lang ubusin ang aming yaman sa mga walang kwentang bagay." Ramdam ni Veva ang titig ng biyenan na tila isang talim na sumusugat sa kanyang balat. Hindi siya kumikibo. Inihahanda niya ang bawat plato nang may panginginig sa mga kamay. Sa bawat paglapag niya ng kubyertos, nararamdaman niya ang pait ng kanyang sitwasyon.
Ang asawa niya, na dati ay laging nag-aalala kung nakakain na ba siya, ay abalang-abala ngayon sa pag-aasikaso kay Stella. Veva, asan na ang sabaw? Naghihintay ang bisita natin. Utos ni Ricardo sa tonong tila nag-uutos sa isang baguhang katulong. Dahan-dahang lumapit si Veva, bit-bit ang mangkok ng mainit na sinigang. Habang dahan-dahan niyang inilalapag ito sa gitna ng lamesa, biglang gumalaw ang siko ni Stella. Isang mabilis na pangyayari ang naganap. Tumilapon ang mangkok at ang mainit na sabaw ay humalsik sa kamay ni Stella at sa kanyang mamahalin na damit. Isang matiling sigaw ang pumuno sa silid. Agad na tumayo si Ricardo at kinuha ang mga tissue para punasan ang braso ni Stella. Oh my God! Ang init! Ricardo, my skin! Maarteng sigaw ni Stella habang nagpapanggap na nasasaktan ng husto. Veva, ano bang problema mo? Napakatanga mo naman. Ang sigaw ni Ricardo ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Veva. Wala ka na ngang maambag dito sa bahay, pabigat ka pa. Pati simpleng paghain lang. Hindi mo magawa ng tama? Hindi ko sinasadya, Ricardo. Siya ang... Hindi natapos ni Veva ang kanyang sasabihin nang biglang tumayo si Doña Carmen at lumapit sa kanya. Huwag mong sisihin si Stella. Nakita ko ang lahat. Sinadya mong itapon ang sabaw dahil nagseselos ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ganyan ka ba talaga kawalang utang na loob? Kinuha ka namin mula sa putikan, binigyan ng bubong at pagkain, tapos ganito ang isusukli mo sa pamilyang nagligtas sa'yo. Yumuko si Veva. Ang bawat salita ng biyanan ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang pag-asa. Ang utang na loob na palaging ipinapamukha sa kanya ay tila isang tanikalang bakal na nakagapos sa kanyang leeg. Hinihigpitan ang bawat hininga niya hanggang sa hindi na siya makapalag. Umalis ka na sa harap namin. Nakakasira ka ng gana, mariing sabi ni Ricardo habang inaalalayan si Stella palabas ng dining area. Ayusin mo ang kalat na ito bago ka matulog. Naiwan si Veva sa gitna ng nagkalat na sabaw at basag na mangkok. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng porselana. Isang patak ng luha ang pumatak sa mainit na sabaw sa sahig na wala sa gitna ng dumi. Wala siyang narinig na kahit anong sorry o pag-aalala kung napaso ba ang kanyang sariling mga daliri. Pumunta siya sa kusina nang matapos ang lahat. Doon, sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy na madalas niyang gamitin kapag mag-isa, ay may natirang isang platong malamig na kanin at kaunting tuyo. Kinain niya ito ng tahimik sa gitna ng kadiliman. Ang bawat subo ay tila may lasa ng pait at alat ng sariling luha. Sa bawat nguya, nararamdaman niya ang lamig ng paligid na tila unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Nang papalabas na sana siya ng kusina para magpahinga, narinig niya ang mga boses mula sa garden. Mula sa likod ng malaking kurtina, nakita niya sina Ricardo, Doña Carmen at Stella na masayang nagtatawanan habang may hawak na wine. Huwag kang mag-alala, Stella. Bukas na bukas din, sisimulan na natin ang paglipat ng mga ari-arian. Wika ni Doña Carmen sa boses na puno ng kasakiman. Pero paano si Veva? Baka gumawa siya ng eksena kapag nalaman niyang ibebenta na natin ang bahay na ito at kailangan na niyang lumayas. Tanong ni Stella habang nakasandal sa balikat ni Ricardo. Tumawa si Ricardo, isang tawang puno ng pangmamaliit. Si Veva, wala siyang magagawa. Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Itatapon ko lang siya na parang basurang wala ng pakinabang. Handa na ang lahat ng papeles, Stella. Ang bahay na ito, ang kumpanya, lahat ay magiging atin. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Veva. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Ang bahay na itinuring niyang tahanan, ang lalaking itinuring niyang mundo, lahat ay isa lamang malaking kasinungalingan. Isa lamang siyang gamit na ginamit hanggat kaya. At ngayon,
ay handa na nilang itapon sa kalsada. Pumunta siya sa kanyang kwarto at hindi na nakatulog. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila babala ng paparating na bagyo. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng langit, naghihintay sa huling hatol na alam niyang darating na. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang katok ni Ricardo. Ito ay isang matigas at seryosong katok. Binuksan ni Veva ang pinto at bumungad sa kanya ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Sa likuran nila, nakatayo si Doña Carmen na may hawak na panyo sa kanyang mga mata, nagpapanggap na umiiyak, habang si Ricardo naman ay may galit na mukha. "Officer, iyan ang babaeng sinasabi ko." Turo ni Doña Carmen kay Veva sa gitna ng kanyang pekeng hikbi. Siya ang nagnakaw ng aking mga mamahaling alahas at mga antigong relo ng pamilya. Nakita namin ang ilang piraso sa loob ng kanyang maleta. Nanlaki ang mga mata ni Veva. "Ano? Hindi totoo yan. Wala akong kinuha." Ngunit bago pa siya makapaliwanag, naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng kahit munting awa, ngunit tanging pandidiri lamang ang nakita niya rito. "Mabulok ka sa kulungan, Veva. Iyan ang nararapat sa mga taong walang utang na loob," mariing sabi ni Ricardo bago siya talikuran. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng mansyon, nakita ni Veva ang anino ni Stella sa bintana sa itaas. Nakangiti habang iwinawagayway ang isang maliit na susi. Doon, sa gitna ng hiyaw ng mga kapitbahay at ang tunog ng sirena, naramdaman ni Veva ang huling pagdurog ng kanyang puso. "Pumirma ka na, Veva. Isang pirma lang. At malaya ka nang makakalabas sa rehas na ito. Isang pirma lang at kakalimutan namin ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa pamilyang Sterling." Ang boses ni Ricardo ay malamig, walang emosyon, habang inilalapag niya ang mga dokumento ng annulment sa ibabaw ng metal na lamesa sa loob ng madilim na interrogation room. Sa tapat niya, nakaupo si Veva, maputla, marumi ang damit at may mga pasa sa braso mula sa pagkakahila ng mga pulis kahapon. Ang liwanag ng bombilya sa itaas ay tila lalong nagpapatingkad sa kanyang paghihirap, habang ang anino ni Ricardo ay tila isang dambuhalang lalamon sa kanyang pagkatao. Tiningnan ni Veva ang panulat na nasa tapat niya. Ang kamay niya ay dahan-dahang gumalaw. Tila bawat pulgada ng pag-abot dito ay may bigat ng 1,000 kadena. Tumingala siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit munting anino ng lalaking pinakasalan niya. 7 taon na ang nakalilipas. "Ricardo, 7 taon. Mahinang bulong ni Veva. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig sa loob ng silid. 7 taon akong nagsilbi sa inyo. 7 taon akong nagtiis sa lahat ng panlalait ng nanay mo. Wala ba talagang halaga ang lahat ng yun sa'yo? Ganito na lang ba tayo magtatapos?" Umiwas ng tingin si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at pinunasan ang kanyang mga daliri. Tila ba diring-diri siyang malanghap ang hangin sa loob ng presinto. "Huwag mo nang gamitin ang drama na yan, di ba? Tapos na tayo. Pirmahan mo na yan para hindi ka na mabulok dito. Iyan na ang huling kabutihang loob na maibibigay ko sa'yo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veva. Kabutihang loob. Ang palayasin siya ng walang kahit 1 sentimo at gamitin ang banta ng kulungan para mapilit siyang sumuko. Iyon ba ang tawag nila sa kabutihan? Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng kanyang nadurog na pangarap. Kinuha ni Veva ang panulat, ngunit bago niya itapat ang dulo nito sa papel, muli siyang nagsalita. "Pipirmahan ko ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang kalayaan mo, ang mansyon, ang kumpanya. Wala akong kukunin kahit 1 kusing sa yaman niyo." Huminto siya sandali at tumitig ng diretso sa mga mata ni Ricardo. "Ngunit may isang bagay akong hinihiling. Ibigay niyo sa akin ang titulo ng lumang bukid
sa gilid ng bundok. Ang abandonadong greenhouse ni Don Anastasio. Narinig ang isang matalim na halakhak mula sa pinto. Pumasok si Doña Carmen, may dalang kapa ng karangyaan habang may mapanirang ngiti sa mga labi. Ang basurahan ni Anastasio? Ang lupang yon na puno ng damo at walang silbi? Sige, kunin mo. Bagay na bagay sa iyo ang lupang yon, mabaho, patay, at walang halaga. Tumango si Ricardo. Tila nakahinga ng maluwag. Kung yan ang gusto mo, sige. Isasama namin yan sa dokumento bilang tanging settlement mo. Wala ka ng ibang hihilingin pagkatapos nito. Ibinaba ni Veva ang kanyang tingin sa papel. Naramdaman niya ang matulis na dulo ng panulat na kumaskas sa dokumento. Ang tunog ng panulat na gumuguhit sa papel ay tila tunog ng isang kutsilyong humihiwa sa kanyang nakaraan. Bawat letra ng kanyang pangalan ay isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nang matapos ang huling kurba, binitawan niya ang panulat nang may panginginig. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaang ito ay may lasa ng abo. Pagkalipas ng ilang oras, pinalabas na si Veva sa presinto. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang isang lumang maleta na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang pinakalumang damit. Tumayo siya sa labas ng gate at tila nakikisama ang langit sa kanyang pighati. Nagsimulang pumatak ang ulan, mabigat, malamig, at walang tigil. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng mansyon kung saan iniwan niya ang 7 taon ng kanyang buhay. Nakita niya ang sasakyan ni Ricardo na mabilis na humarurot palayo, ni hindi siya binalingan ng tingin. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila gustong hugasan ang lahat ng sakit. Ngunit alam ni Veva na ang sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi basta-basta mapapawi ng tubig. Mag-isa niyang nilakad ang putikang daan papunta sa terminal ng bus. Walang sumundo sa kanya. Walang payong na nagbigay ng silong. Tanging ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa basang semento ang kanyang kasama. Ang lamig ng hangin ay tumagos sa kanyang manipis na damit hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nang makarating siya sa lumang bukid, gabi na. Ang greenhouse ni Don Anastasio ay tila isang kalansay ng nakaraan sa gitna ng dilim. Ang mga salamin nito ay basag-basag na, ang mga bakal ay kinakalawang, at ang paligid ay balot ng matatayog na damo na tila mga kamay na gustong humila sa kanya pababa. Maingat na inilapag ni Veva ang kanyang maleta sa isang tuyong sulok ng sira-sirang silungan. Bumungad sa kanya ang amoy ng basang lupa at lumang dahon, malamig at mapanglaw. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa wakas ay hinayaan ang sarili na mapagod. Sa gitna ng katahimikan at dilim, unti-unting kumawala ang lahat ng kinikimkim niya. Ang mahihinang hikbi ay naging tuloy-tuloy na pag-iyak na halos matabunan ng ingay ng ulan na humahampas sa luma at butas-butas na bubong. Sa sandaling iyon, wala nang natira sa kanya kundi ang bigat ng kanyang pinagdaraanan at ang pag-asang balang araw, makakahinga rin siya ng maluwag. Dito ako magsisimula, bulong niya sa sarili, habang ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Veva na tila may nagmamasid sa kanya. Isang kaluskos ang narinig niya mula sa likuran ng malalaking paso sa sulok. Isang maliit na anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Isang bata. Marumi ang muka at may hawak na kalawanging itak ang nakatitig sa kanya nang may halong takot at pagbabanta. Nanigas si Veva. Ang bata ay dahan-dahang lumapit. Ang talim ng itak ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kidlat. "Sino ka?" tanong ng bata sa boses na puno ng tapang ngunit nanginginig. "Bakit ka nandito sa teritoryo ko?" Dahan-dahang ibinaba ng bata ang kanyang hawak na itak nang makita ang mga luha sa mga mata ni Veva. Ang matapang na anyo nito ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan.
Sa gitna ng madilim na greenhouse, dalawang kaluluwa na parehong sugatan ng tadhana ang nagkatitig. Isang babaeng nawalan ng lahat at isang batang tila wala pang naging anuman sa buhay. "Huwag kang matakot. Wala akong gagawing masama." Mahinang wika ni Veva habang pinupunasan ang kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang basang palad. Lumapit siya ng kaunti, sapat lamang para makita ang marungis na mukha ng bata sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa butas na bubong. "Ako si Veva. Dito na ako titira." Sa utos ng mga Sterling, nang marinig ng bata ang pangalang Sterling, bumaba ang kanyang depensa. Inilapag niya ang kalawanging itak sa ibabaw ng isang lumang kahoy. "Ako si Maya," sagot ng bata. Ang boses ay manipis at tila galing sa isang tuyong lalamunan. Sabi nila, "Wala nang babalik dito." Sabi nila, "Basurahan na ito. Dito na ako nakatira simula noong mamatay ang lola ko." Naramdaman ni Veva ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi kirot ng galit kay Ricardo, kundi kirot ng pakikiramay. Inabot niya ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa maliit at magaspang na kamay ng bata. "Pareho na tayo, Maya. Wala na rin akong matuluyan. Hayaan mo. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa rito." Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, nagsimula na si Veva sa kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay na dati ay pilit na pinapanatiling malinis para sa paningin ng kanyang biyenan, ngayon ay malayang nakabaon sa madilim at basang lupa. Binunot niya ang matatayog na damo, nilinis ang mga kalat na bote, at sinimulang ayusin ang mga nagkalat na paso. Bawat galaw niya ay may kasamang pagtitiyaga, tila bawat damong binubunot niya ay isang bahagi ng kanyang mapait na nakaraan na gusto niyang itapon. Habang abala si Veva, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumitaw sa bukana ng bukid. Bit-bit nito ang isang lumang asarol at isang plastik na balde. Siya si Cholando, ang dating hardinero ng mga Sterling na matagal nang nawala sa serbisyo. "Ma'am Veva, narinig ko ang nangyari sa bayan." Wika ni Cholando. Ang boses ay puno ng respeto at habag. "Hindi ko malilimutan noong binigyan niyo ako ng pambili ng gamot para sa asawa ko kahit bawal sa utos ni Doña Carmen. May utang na loob ako sa inyo. Hayaan niyo akong tumulong sa pag-aayos nitong greenhouse." Hindi nakaimik si Veva. Napahinto siya sa kanyang paglilinis at tiningnan ng matanda. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, nakahanap siya ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mga taong hindi tinitingnan ang kanyang posisyon, kundi ang kanyang puso. "Salamat, Cholando. Maraming salamat." Maghapong nagtulungan ang tatlo. Sa ilalim ng mainit na araw, ang dating abandonadong greenhouse ay nagsimulang magkaroon ng anyo ng isang tahanan. Pagsapit ng hapon, naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa labas. Naglaga si Veva ng kamote na ibinigay ni Cholando, isang simpleng pagkaing malayo sa mga handaan sa mansyon, ngunit ito ang pinakamasarap na hapunan na natikman ni Veva sa buong buhay niya. Ito ay pagkaing pinagsaluhan ng may tunay na kagalakan. Nang matapos silang kumain, pumasok si Veva sa loob ng greenhouse para ituloy ang paglilinis sa pinakasulok na bahagi nito. Napansin niya ang isang malaking paso na gawa sa makapal na luwad. Nakabaon ito ng malalim sa isang bahaging hindi tinutubuan ng damo. Tila may kakaiba sa pasong yon, wala itong tanim. Ngunit ang lupa sa loob nito ay nananatiling basa at maitim. Sinubukan ni Veva na iangat ang paso, ngunit napakabigat nito. Kinuha niya ang isang matulis na bakal at sinimulang hukayin ang paligid ng paso para mas madali itong maalis. Habang naghuhukay, isang matigas na tunog ang narinig niya mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng bakal na tumama sa isa pang matigas na bagay. Kinabahan si Veva. Dahan-dahan niyang inalis ang mga lupa gamit ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang isang bahagi ng isang maliit na kahon na yari sa bakal. Kinalawang na, ngunit may nakaukit na pamilyar na marka. Ang marka ng pamilya Sterling, ngunit may kasamang mga inisyal na DA, Don Anastasio.
Nanginig ang mga kamay ni Veva habang sinusubukang hilahin ang kahon mula sa pagkakabaon nito. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila may isang lihim na matagal nang naghihintay na matuklasan sa gitna ng lupang ito na tinawag nilang basurahan. Maingat na inilabas ni Veva at Tio Lando ang bakal na kahon mula sa hukay. Mabigat ito, balot ng makapal na putik at kalawang na tila naging proteksyon nito sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang lumang lampara, ginalaw ni Cholando ang takip gamit ang isang pait. Matagal bago bumigay ang matigas na kandado hanggang sa marinig ang isang mahinang tunog ng pagbukas ng bakal na tila hininga ng nakaraang matagal nang naipon. Bumungad sa kanila ang ilang mga bote ng salamin na may lamang mga buto at isang makapal na talaarawan na nakabalot sa plastik. Sa ibabaw ng mga ito ay isang liham na may sulat kamay na kilala ni Veva, ang sulat ni Don Anastasio. Dahan-dahang binuksan ni Veva ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Para kay Veva, ang babaeng may busilak na puso na nag-alaga sa akin hanggang sa aking huling hininga, simula ng liham. Alam kong darating ang araw na itatapon ka ng aking pamilya dahil sa kanilang kasakiman. Ang lupang ito, ang greenhouse na ito, ay hindi basurahan. Ito ang aking pinakainiingatang kayamanan, ang Paraiso Flora. Sa loob ng mga boteng ito ay ang mga buto ng waling-waling hybrid na 10 taon kong binuo sa lihim. Tanging ang isang pusong marunong magmahal sa lupa ang makapagpapalago nito. Iyon na ito, Veva. Gamitin mo ito para itayo ang iyong sarili mula sa abo. Napahawak si Veva sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga huling gabi ni Don Anastasio, kung paano niya pinupunasan ang noo nito, habang ang sariling anak nitong si Ricardo ay abala sa mga bar at sugalan. Hindi niya akalain na sa likod ng mga tahimik na tingin ng matanda ay may nakahandang gantimpala para sa kanyang katapatan. Tio Lando, alam niyo ba ang tungkol dito? Tanong ni Veva. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang tinitingnan ang mga buto na tila mga hiya sa ilalim ng lampara. Tumango ang matanda nang may tipid na ngiti. Lihim naming ginagawa iyan ni Don Anastasio, Ma'am Veva. Sabi niya, huwag na huwag kong ipapaalam sa kanyang anak dahil tiyak na ibebenta lang iyon ni Ricardo para sa pera. Hinintay ko lang na mapunta sa tamang mga kamay ang lupang ito. Ngayon, handa na ba kayong magtanim? Habang nangyayari ito sa madilim na greenhouse, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Sterling, punong-puno ng tawanan at tunog ng nag-uumpugang mga baso ng alak. Nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, kasama si Stella. Masayang pinagmamasdan ang mga dokumento ng pautang mula sa bangko. Isang pirma na lang, Stella, at magsisimula na ang pinakamalaking hotel project sa probinsyang ito. Wika ni Ricardo nang may labis na kapalaluan. Salamat sa iyo. Hindi na natin kailangan ng maliit na negosyo ng tatay ko. At higit sa lahat, wala na ang pabigat na si Veva. Hinalikan ni Stella ang pisngi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tama ka, mahal. Ang mga taong tulad ni Veva ay nararapat lang sa putikan. Hayaan mo siyang mabulok sa bukid na yon habang tayo ay umaakyat sa tuktok. Ngunit hindi nila alam na sa gabing iyon, habang sila ay nagdiriwang ng isang tagumpay na nakatayo sa buhangin, si Veva ay nagsimula na. Maingat na inihalo ni Veva ang sikretong formula ng pataba na nakasulat sa talaarawan sa maitim na lupa ng greenhouse. Gamit ang kanyang mga daliri, itinanim niya ang unang buto ng waling-waling hybrid, isang patak ng kanyang luha, ang hindi sinasadyang pumatak sa tuyong lupa bago niya ito tabunan. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pangakong babangon siya, hindi para sa paghihiganti, kundi para patunayan ang kanyang halaga. Nang matapos ang gawain, tumayo si Veva sa gitna ng greenhouse. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang katuwang na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa labas ng bakod,
Sa likod ng matatayog na damo, isang anino ang mabilis na gumalaw. May isang pares ng mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ni Veva mula sa dilim. Isang kaluskos ng mga tuyong dahon ang narinig ni Veva mula sa likuran. Agad siyang lumingon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Sino yan? Tawag niya sa kadiliman, ngunit tanging ang ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Hindi alam ni Veva, ang laban ay hindi pa tapos. At ang mga taong nagtapon sa kanya ay may mga mata pa ring nakabantay, handang kunin ang anumang bagay na sa tingin nila ay may pakinabang pa. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa isang gabi, lalo na para sa isang taong nagsisimula sa gitna ng mga guho. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Veva na ang pag-asa ay may kaakibat na hapdi sa bawat kalamnan at gasgas sa bawat daliri. Isang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, makikita si Veva na mag-isang binubuhat ang mabibigat na tipak ng kahoy para kumpunihin ang bakod ng greenhouse. Ang kanyang mga paa ay lubog sa malagkit na putik at ang kanyang manipis na t-shirt ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nangangatog na katawan. Bawat buhat niya sa troso ay tila binabali ang kanyang balikat, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kung hindi niya maayos ang bakod, anumang hayop o masamang loob ay maaaring pumasok at sirain ang mga munting punla na kaisa-isang pag-asa niya. Kaya ko ito. Kailangan kong kayanin. Bulong niya sa sarili, habang ang bawat paghinga niya ay may kasamang usok ng lamig. Ngunit ang hirap ng katawan ay wala pa sa kalahati ng hirap ng kalooban. Pagpasok niya sa loob ng maliit nilang silungan, nakita niyang nakahiga si Maya sa banig, nanginginig at namumula ang mga pisngi dahil sa mataas na lagnat. Ang bata ay dumaing sa sakit. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang salitang binitawan ni Ricardo noon. Nagmamadaling kinuha ni Veva ang kanyang lumang pitaka. Binilang niya ang natitirang barya, ang huling pera na sana ay pambili niya ng bigas para sa susunod na 3 araw. Nang walang pag-aalinlangan, binalot niya ang sarili ng basang kumot at tumakbo papunta sa bayan para bumili ng gamot. Nang bumalik siya, wala nang natira para sa kanyang sariling pagkain. Buong gabi siyang nagpuyat, pinupunasan ang katawan ni Maya ng maligamgam na tubig, habang ang kanyang sariling sikmura ay kumakalam sa gutom. Sa gitna ng kadiliman, habang pinagmamasdan ang natutulog na bata, naramdaman ni Veva ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang maruming mga kamay. Muntik na siyang sumuko. Gusto na niyang isipin na tama sina Ricardo, na isa nga lang siyang basurang walang patutunguhan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, tila may tumawag sa kanyang diwa. Lumabas siya at pumunta sa sulok ng greenhouse kung saan niya itinanim ang waling-waling hybrid. Sa tulong ng kanyang maliit na flashlight, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mula sa itim na lupa, isang munting usbong na kulay berde ang dahan-dahang sumisilip. Napakaliit nito, napakahina, ngunit buhay. Ang unang sibol ng kanyang pinaghirapan ay naroon na, lumalaban sa lamig ng gabi. Isang pambihirang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Veva, isang ngiting may halong pananabik at bagong lakas. Habang nangyayari ito sa maputik na greenhouse, kabaligtaran naman ang ingay sa loob ng mansyon ng mga Sterling. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen sa buong sala. Galit na galit habang kaharap si Ricardo. Ricardo, nasaan na ang perang inilaan natin para sa kumpanya? Bakit sinasabi ng bangko na wala na tayong sapat na pondo? Yaw ng matanda, habang pabalik-balik na naglalakad. Napahawak si Ricardo sa kanyang ulo. Ang kanyang muka ay bakas ang matinding stress. Ma'am, hindi ko alam. Sabi ni Stella, kailangan ng karagdagang investment para sa offshore account. Akala ko ba ayos na ang lahat? Hindi nila alam. Sa kabilang silid, abala si Stella sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang paglipat ng malaking halaga ng pera
patungo sa isang tagong bank account sa ibang bansa. Isang account na siya lang ang may alam. Kinaumagahan sa greenhouse, nagising si Veva sa isang mainit na yakap. Maayos na ang pakiramdam ni Maya at kahit mahina pa ay mahigpit nitong niyakap ang leeg ni Veva. "Salamat po, Mama," mahinang sabi ng bata. Natigilan si Veva. Ang salitang yon ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Nararamdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya na hindi niya kailanman nahanap sa mga sterling. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay mabilis na nabasag. Isang tunog ng sasakyang pumarada, sa labas ang narinig nila. Lumabas ang isang lalaking nakauniporme, may hawak na clipboard at mukhang seryoso. Kasama nito ang 2 tauhan na may dalang mga kagamitan sa pagsusuri. "Magandang umaga. Kami ay mula sa Department of Agriculture." Wika ng opisyal nang makita si Veva. "Nakatanggap kami ng ulat ng illegal planting at paggamit ng mga hindi rehistradong kemikal sa lupang ito. Kailangan naming i-inspeksyon ang inyong mga pananim at, kung mapatunayan, kailangan naming kumpiskahin ang lahat." Nanigas si Veva sa kinatatayuan. Alam niyang ito ay pakana ni Doña Carmen para tuluyan siyang pabagsakin. Tumingin siya sa munting usbong na kakasibol pa lamang at naramdaman niya ang muling paglukso ng takot sa kanyang dibdib. Tumayo si Veva ng tuwid sa harap ng opisyal. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko. Sa harap ng mga sterling ay ngayon ay tila naging kasing tatag ng mga puno sa paligid. Hindi siya nanginginig. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Ricardo sa loob ng presinto. Ang mga papel na akala ng dating asawa ay selyo ng kanyang pagkatalo. Ngunit ngayon ay naging kalasag ng kanyang tagumpay. Narito ang titulo ng lupang ito at narito ang kasunduan na nilagdaan ni Ricardo Sterling. Ang bawat punlang itinatanim ko rito ay rehistrado sa ilalim ng diwa ni Don Anastasio. Wika ni Veva. Ang boses niya ay malinaw at walang bahid ng takot. Kung itutuloy niyo ang inspeksyon, kailangan niyo ring harapin ang legal na hiling ng yumaong Don na protektahan ang kanyang mga obra. Gusto niyo bang magpaliwanag sa korte kung bakit niyo ginagambala ang isang lehitimong negosyo? Nagkatinginan ang mga opisyal. Hindi nila inaasahan na ang babaeng mukhang mahirap at madungis ay may ganoong katatagan ng loob at kaalaman sa batas. Dahil sa kawalan ng sapat na basihan at sa takot sa posibleng gulo, dahan-dahan silang umalis. Iniwan si Veva na nakatayo sa gitna ng kanyang munting kaharian. Lumipas ang mga buwan. Ang bawat patak ng pawis ni Veva ay tila naging hamog na nagbigay ng buhay sa greenhouse. Ang dating tuyo at sira-sirang istruktura ay unti-unting naging isang paraiso. Ang mga dingding ay binalot ng mga gumagapang na baging at ang bawat sulok ay napuno ng sari-saring kulay ng mga halaman na tila nagkakaisa sa pag-awit ng buhay. Isang madaling araw, habang ang hamog ay yakap pa ang paligid, naramdaman ni Veva ang isang kakaibang bango na humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na napakatamis, napaka-elegante, at tila may dalang alaala ng mga pangarap. Nagmadali siyang pumunta sa gitna ng greenhouse. Doon, sa ilalim ng sikat ng unang araw, dahan-dahang bumubuka ang mga talulot ng waling-waling hybrid. Ang kulay nito ay kombinasyon ng malalim na ube at ginto, nagniningning na tila may sariling liwanag sa gitna ng mga dahon. Napaluhod si Veva sa harap ng bulaklak. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay may mga kalyo na at itim ang ilalim ng kuko dahil sa pagbubungkal, ay dahan-dahang humawak sa paso. Salamat. Salamat po. Bulong niya habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bulaklak na ito ay hindi lamang isang halaman. Ito ang kanyang dangal na muling nabuhay mula sa putikan. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa pambihirang bulaklak sa Paraiso Flora ay nakarating sa mga kilalang botanist at kolektor sa Maynila. Isang hapon,
Isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bakod. Bumaba ang isang matandang lalaki na may suot na salamin. Si Ginoong Santiago, ang pinakasikat na eksperto sa mga orchid sa bansa. Namangha ang matanda sa nakita. Napakaganda. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ay kwento lamang ito ni Anastasio noon. Ngunit nagawa mo itong buhayin. Wika ni Ginoong Santiago habang sinusuri ang waling-waling. Ito ang pinakamataas na kalidad na nakita ko sa loob ng 30 taon. Handa akong magbayad ng malaking halaga para sa mga unang supply nito para sa mga eksklusibong kaganapan sa Maynila. Nang matanggap ni Veva ang unang tseke bilang advance payment, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para baguhin ang kanilang buhay. Ang unang ginawa niya ay isama sina Maya at Yolando sa bayan. Bumili siya ng masusustansyang pagkain, mga bagong gamit sa eskwela para kay Maya at isang maayos na silya para kay Yolando. Sa loob ng isang maliit na tindahan, napahinto si Veva sa harap ng isang salamin. Kumuha siya ng isang simpleng lipstick na kulay rosas, ang kulay na paborito niya noong dalaga pa siya. Ngunit ipinagbawal ni Doña Carmen dahil mukha daw siyang nagmamaganda. Dahan-dahan niyang inilapat ito sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nakita ni Veva ang sarili sa salamin at hindi siya nandidiri. Nakita niya ang isang babaeng matapang, maganda at malaya. Gayunpaman, habang pauwi sila, isang maliit na papel ang natagpuan ni Veva sa kanyang bag na hindi niya alam kung paano napunta roon. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay biglang bumigat. Walang pangalan ng sulat, tanging isang babala ang nakasulat sa Tagalog. Mag-ingat ka, hindi pa siya tapos. Ang mga sterling ay parang mga ahas na hindi namamatay hanggat hindi ka tuluyang nadudurog. Hindi pinansin ni Veva ang kaba. Itinago niya ang papel at niyakap ang natutulog na si Maya sa loob ng tricycle. Ngunit ang babalang iyon ay tila isang anino na sumusunod sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay. Sa darating na linggo, isang malaking flower exhibit ang gaganapin sa isang sikat na hotel sa Maynila. Ang mga bulaklak ni Veva ang magiging sentro ng atraksyon. Ngunit sa hindi kalayuan, sa loob ng isang madilim na opisina, binabasa ni Ricardo ang listahan ng mga kalahok sa exhibit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakikita ang pangalang Paraiso Flora. Stella, tingnan mo ito. Wika ni Ricardo sa tonong puno ng galit at inggit. Ang basurahang ibinigay ko kay Veva, tila nagbubunga na ng ginto at hindi ako papayag na makuha niya ang tagumpay na nararapat sa akin. Si Stella, na abala sa pag-aayos ng kanyang alahas, ay ngumiti ng mapait. Huwag kang mag-alala, Ricardo. May paraan para malunod ang anumang bulaklak kahit gaano pa ito kaganda. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa loob ng Marangyang Hall ng Grand Hotel ay puno ng pagkukunwari. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang buhok ay maayos na naka-gel, at ang kanyang mga ngiti ay tila praktisado sa harap ng salamin. Sa kanyang tabi, si Stella ay nagniningning sa suot na mamahaling gown, tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang nasasakupan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang puso ni Ricardo ay tila isang tambol na mabilis ang tibok dahil sa kaba. Ang kanyang pitaka ay tuyo at ang kanyang mga credit card ay halos nasa dulo na ng limitasyon. Kailangan nating makahanap ng investor ngayon, Ricardo. Bulong ni Stella, ang boses ay may talim sa kabila ng tamis ng kanyang ngiti. Huwag kang magmukhang pulubi. Ang mga tao rito ay parang mga pating. Naaamoy nila ang takot. Alam ko ang ginagawa ko, Stella, mariing sagot ni Ricardo, bagaman ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, habang hawak ang baso ng wine. Sa kabilang bahagi ng hall, si Doña Carmen ay sinusubukang lumapit sa kanyang mga dating kaibigan, mga asawa ng mga senador at malalaking negosyante. Ngunit sa bawat paglapit niya,
Ang mga ito ay tila biglang nagiging abala sa pag-uusap o kaya naman ay dahan-dahang tumatalikod. Ang dating paggalang na ibinibigay sa kanya bilang reyna ng mga Sterling ay napalitan ng malamig na pagbaliwala. Isang matandang kumari ang lumapit sa kanya, ngunit hindi para bumati, kundi para manabak. Carmen, balita ko ay ibinebenta niyo na ang ilang lupain niyo sa probinsya? Sayang naman. Akala ko ba ay lalawak pa ang inyong hasyenda? Ang mukha ni Doña Carmen ay biglang namutla. Ang kanyang labi ay nanginig sa galit na pilit niyang itinatago. Hindi totoo yan, Mare. Nagpapalit lang kami ng mga investment. Mas malaki ang plano ni Ricardo ngayon. Isang mabilis at pilit na pagangiwi ang sumilay sa kanyang mukha. Nang talikuran siya ng kanyang kaibigan, isang sandali ng matinding kahihiyan na tila isang sampal sa kanyang matandang kapalaluan. Habang naglalakad ang mag-ina sa gitna ng exhibit, napahinto sila sa tapat ng pinakamalaking display ng mga orchid. Doon, sa ilalim ng mga spotlight, ay nagniningning ang mga waling-waling hybrid ng Paraiso Flora. Ang ganda ng mga bulaklak ay tila bumubulag sa sinumang tumingin. Maraming tao ang nakapaligid dito, kumukuha ng larawan at nagbubulungan sa paghanga. Ricardo, tingnan mo ang mga bulaklak na yan, wika ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Gusto ko niyan. Bilhan mo ako ng isang buong set para sa penthouse natin. Iyan ang kailangan ko para magmukha tayong tunay na mayaman. Tiningnan ni Ricardo ang price tag na nakasabit sa gilid. Ang presyo ng isang paso ay katumbas na ng sahod ng isang empleyado sa loob ng isang taon. Napalunok siya. Alam niyang wala siyang pambili. Ngunit ang kanyang pride ay hindi hahayaang mapahiya sa harap ni Stella at ng mga taong nakatingin. Masyadong marami ang tao ngayon, Stella. Ipapadeliver ko na lang sa atin bukas. Pagdadahilan niya habang dahan-dahang hinihila ang babae palayo sa display. Hindi niya alam na ang mga bulaklak na yon ay galing sa mga kamay na dati niyang tinawag na mabaho at walang silbi. Nang makahanap sila ng pagkakataong mapag-isa sa isang sulok, inilabas ni Stella ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ricardo, ito na ang sinasabi ko sa iyo, ang offshore investment sa Singapore. Kung pipirmahan mo ang pagsasanla sa buong hasyenda at sa mansyon nyo, sa loob ng isang buwan sa buwan, madodoble ang pera natin. Mababayaran natin ang lahat ng utang at muling titingalain ang mga sterling. Nag-alinlangan si Ricardo. Ang mansyon at ang hasyenda ay ang huling alaala ng kanyang ama. Stella, paano kung magkaproblema? Hinawakan ni Stella ang mukha ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang pang-akit na lason. Mahal, hindi ba't gusto mong bumalik ang dating respeto sa inyo? Gusto mo bang magmakaawa sa mga taong yon habang buhay? Magtiwala ka sa akin. Isang pirma lang at tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Dahil sa takot na mawala ang kanyang katayuan at sa bulag na pagtitiwala sa babaeng sa tingin niya ay magliligtas sa kanya, kinuha ni Ricardo ang kanyang gintong pluma. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumakas sa papel ay tila tunog ng isang pintuan na nagsasara ng tuluyan. Nilagdaan niya ang lahat ng dokumento, isinanla ang bawat pulgada ng lupang pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Habang iniabot niya ang folder kay Stella, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Hindi napansin ni Ricardo na ang passport ni Stella ay nakasukbit na sa loob ng kanyang bag at ang kanyang mga maleta ay lihim ng naisakay sa isang itim na sasakyan sa labas ng hotel. Nang gabing iyon, matapos ang party, nagtungo si Ricardo sa bar ng hotel para uminom. Pakiramdam niya ay hari na siyang muli. Ngunit habang hawak niya ang baso ng alak, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message ang pumasok mula sa kanyang bangko. Dahan-dahan niyang binasa ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas. Bumagsak sa makapal na carpet ng walang tunog. Investment account blocked.
Balance is zero. Transaction failed. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang tawagan si Stella. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang isang mekanikal na boses na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Sa gitna ng ingay at tawanan sa bar, naramdaman ni Ricardo ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng katotohanan na ang kanyang kapalaluan ay tuluyan ng bumagsak sa kawalan. Ang balita ay parang apoy na kumakalat sa tuyong damo sa buong bayan ng San Ildefonso. Sa ilalim ng mga bubong ng palengke, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at mamimili, iisang pangalan ng paulit-ulit na binubulong ng may paghanga at misteryo, ang Senyora ng Paraiso Flora. Napanood niyo ba sa balita kagabi? Ang mga orchid mula rito sa atin, naging bida sa malaking hotel sa Maynila. Wika ng isang tindera ng gulay habang masiglang nag-aayos ng kanyang paninda. At ang balita ko, ang may-ari raw niyon ay isang napakabait na babae. Namimigay siya ng mga binhi sa mga magsasaka at pinag-aaral ang mga batang ulila. Totoo yan, sagot naman ng isa pang mamimili. Ang tawag nila sa kanya ay ang Anghel ng Bukid. Napakalayo sa ugali ng mga dating may-ari ng mga lupain dito na akala mo ay kung sinong mga hari at reyna. Sa gitna ng usapang ito, isang matandang babae na may suot na kupas na belo at sapatos na may bakas ng putik ang dahan-dahang lumapit sa tindahan. Si Doña Carmen, ang kanyang dating nagniningning na muka ay ngayon ay puno ng mga kulubot ng pagod at kahihiyan. Hawak niya ang isang maliit at lumang pitaka na halos wala ng laman. Rosa, mahinang tawag ni Doña Carmen sa tindera na dati ay madalas niyang hiyain at tawaging mabaho noon. Baka maaari mo akong mapautang kahit 1 kilong bigas at kaunting ulam. Babayaran kita kapag dumating na ang remittance ni Ricardo. Tumigil sa paggalaw si Aling Rosa. Tiningnan niya si Doña Carmen mula ulo hanggang paa. Hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa matandang ginang. Pasensya na, Doña Carmen. Seryosong sagot ni Aling Rosa. Sapat na malakas para marinig ng mga taong nakapaligid. Ang utang ay para sa mga taong may kakayahang magbayad at sa pagkakaalam ng buong bayan, pati ang mansyon nyo ay kukunin na ng bangko. Bakit hindi kayo lumapit sa iyong magaling na anak? Isang mahinang hagik-hik ang narinig mula sa mga taong nakikinig. Yumuko si Doña Carmen, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang pitaka habang dahan-dahang umaalis sa palengke. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na kalsada ay tila isang paglalakbay sa impyerno ng sarili niyang kapalaluan. Habang nangyayari ang kahihiyang ito sa bayan, si Veva naman ay abala sa loob ng kanyang lumalagong greenhouse. Wala na ang bakas ng babaeng sugatan ang kalooban. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may ningning sa mga mata. Kasama niya si Maya, na ngayon ay maayos na ang hitsura at nakasuot ng malinis na uniforme. Mama, tingnan mo po. Nakakuha ako ng bituin sa school kanina. Masayang sigaw ni Maya habang ipinapakita ang kanyang palad. Niyakap ni Veva ang bata. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Ang galing naman ng anak ko. Ipagpatuloy mo lang yan, Maya. Balang araw, ikaw naman ang magpapatakbo nitong Paraiso Flora. Ibinaling ni Veva ang kanyang tingin sa mga magsasakang dumarating sa kanyang farm. Isa-isa niya silang binibigyan ng mga binhi at tinuturuan ng tamang paraan ng pagtatanim na natutunan niya mula sa talaarawan ni Don Anastasio. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik ng utang na loob sa mundong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ang pagtulong niya ay hindi galing sa labis na yaman, kundi galing sa pusong nakakaalam kung paano maging salat. Sa kabilang dako ng bayan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Sterling ay nakakabingi. Nakaupo si Ricardo sa gitna ng madilim na sala. Tanging ang liwanag mula sa buwan
ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang bote ng alak at sa kanyang tapat ay ang isang bukas na cabinet na dati ay puno ng mga gamit ni Stella. Wala na ang mga passport, wala na ang mga alahas, at wala na ang babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Iniwan niya ako. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang katotohanan. Kinuha niya ang lahat. Tinakbuhan niya ako. Biglang tumayo si Ricardo nang may matinding galit. Itinapon niya ang bote ng alak sa pader at ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Sinimulan niyang sirain ang mga gamit sa loob ng sala, ang mga mamahaling vase, ang mga litrato, at ang mga upuang dati ay kinauupuan nila ng may pagmamalaki. Ang bawat pagbasag at pagwasak ay tila paraan niya para ilabas ang galit sa sarili. Ngunit ang tanging naiwan ay ang mas matinding katahimikan at ang amoy ng alak na humalo sa alikabok. Nang mapagod siya, napaupo si Ricardo sa sahig, humihingal at umiiyak. Doon niya na-realize ang isang masakit na katotohanan. Lahat ng yaman at dangal ng kanilang pamilya ay hindi pala galing sa kanyang galing o sa pangalan ng kanyang ina. Ito ay galing sa tahimik na pag-aalaga at sakripisyo ni Veva. Ang babaeng itinapon niya ng parang basura. Isang puting sobre ang nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Dahan-dahan itong kinuha ni Ricardo. Sa itaas ng sobre, malalaki ang mga titik na nakasulat, "Notice of Foreclosure." Binasa ni Ricardo ang nilalaman nito. Ang bangko ay magsasagawa na ng pag-ilit sa mansyon sa loob ng 3 araw. Wala na silang matuluyan. Wala na silang matatakbuhan. Ang hari na dati ay nalalait sa putik, ngayon ay siya nang lalamunin ng lupa. Ang langit sa ibabaw ng San Ildefonso ay biglang nagbago ang kulay. Mula sa mapusyaw na asul, tungo sa isang mabigat at nakakatakot na kulay abo. Ang ihip ng hangin ay naging matalim. Humuhuni ng isang babala na tila isang dambuhalang hayop na naglulitaw ng kanyang galit. Ito ang bagyong tinawag ng mga matatanda na pagsubok sa katatagan ng bawat ugat sa ilalim ng lupa. Sa loob ng mansyon ng mga Sterling, ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng bawat patak ng ulan na tumatagos sa mga butas ng kanilang bubong. Dahil sa kawalan ng pampaayos, ang marangyang kisame na dati ay kinangnang ginto ngayon ay unti-unti nang nabubulok. Ang tubig ay dahan-dahang dumadaloy sa mga pader. Binabasa ang mga mamahaling sofa na wala ng silbi dahil nakasanla na sa bangko. Nakatitig si Ricardo sa isang balde na nilalagyan ng tumutulong tubig sa gitna ng sala. Wala silang kuryente, wala ring pagkain kundi ang huling lata ng sardinas na pinagsasaluhan nilang mag-ina sa dilim. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit ang mas matinding lamig ay ang pakiramdam ng pagiging inutil sa loob ng sarili niyang bahay. "Ricardo, ayusin mo ang tulo. Nababasa ang huling gown ko." Hiyaw ni Doña Carmen habang yakap-yakap ang sarili sa isang sulok. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Tumingin si Ricardo sa kanyang ina nang may halong pagod. "Wala tayong pambili ng semento, ma'am. Wala tayong pambayad sa gagawa. Wala na tayong kahit ano." Isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagdilim ng buong paligid. Kabaligtaran nito ang nangyayari sa Paraiso, Flora. Sa gitna ng hagupit ng hangin at bigat ng ulan, makikita si Veva sa labas. Ang kanyang katawan ay basang-basa at balot ng putik. Hawak niya ang isang mahabang lubid. Sinusubukang itali ang mga poste ng greenhouse para hindi ito tangayin ng malakas na bagyo. Ang bawat hampas ng hangin ay tila gustong itumba ang lahat ng kanyang pinaghirapan. "Hindi ako papayag! Hindi niyo kukunin ang pag-asang ito!" Sigaw ni Veva sa gitna ng ingay ng bagyo. Ang kanyang mga kamay ay sugatan na sa kakahila ng mga tali at ang kanyang mga paa ay halos mabaon na sa lumalambot na lupa. Nasa loob, sina Maya at Yolando
Maingat na inililipat ang mga pinakasensitibong orchid sa isang mas ligtas na bahagi. Sa kabila ng takot, hindi sila umalis sa tabi ni Veva. Biglang may narinig silang mga yabag ng paa mula sa labas. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang mga liwanag ng mga flashlight. Ang mga magsasakang natulungan ni Veva noon ay dumating. Dala ang mga sako ng buhangin at mga kagamitan para palakasin ang greenhouse. Isang tunay na bayanihan ang nagaganap sa gitna ng unos. Walang bayad, walang pilitan. Tanging pasasalamat lamang ang nagdala sa kanila roon para protektahan ang babaeng nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Dahil sa pagkakaisa, nanatiling nakatayo ang Paraiso Flora. Nang humupa ang bagyo at dahan-dahang sumikat ang araw, ang mga bulaklak sa loob ay nanatiling ligtas at nagniningning palalo dahil sa mga patak ng ulan. Napasandal si Veva sa isang poste. Pagod na pagod, ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. "Ligtas tayo, Cholando! Ligtas tayo, Maya!" Bulong ni Veva habang pinupunasan ng putik sa kanyang pisngi. Agad na nagtimpla si Veva ng mainit na kape sa isang malaking kaldero. Inabutan niya ang bawat magsasakang tumulong sa kanya. Ang bawat tasa ng kape ay tila may dalang init ng pagmamahal na mas masarap pa sa anumang mamahaling inumin sa mundo. Doon, sa gitna ng basang lupa at sirang bakod, naramdaman ni Viva na siya ang pinakamayamang babae sa mundo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga taong handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Samantala, pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Sterling, ang lahat ay tila isang malaking libingan. Ang tubig sa sala ay abot na hanggang bukong-bukong. Dahil sa lamig at gutom, napilitan si Doña Carmen na gawin ang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Laman nito ang huling singsing na may maliit na brilyante, ang huling alaala ng kanyang karangyaan. Sa gitna ng pag-iyak, inabot niya ito kay Ricardo. "Ibenta mo ito, anak. Kahit magkano lang, kailangan nating kumain." Higbi ng matanda, ang kanyang kapalaluan ay tuluyan ng nadurog ng gutom at lamig. Kinuha ni Ricardo ang singsing ng walang kibo. Ang huling simbolo ng kanilang pangalan ay mawawala na para lamang sa isang pirasong tinapay. Habang naglalakad siya palabas ng mansyong wala ng kuryente at tubig, naramdaman niya ang matinding inggit habang nakikita mula sa malayo ang liwanag at usok ng masayang almusal mula sa direksyon ng Paraiso Flora. Isang malaking desisyon ang nabubuo sa isipan ni Ricardo. Isang desisyong huling baraha para sa kanilang kaligtasan, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagluhod sa paanan ng babaeng dati niyang itinapon. Ang bawat pinto na kinakatok ni Ricardo sa loob ng eksklusibong subdivision sa Maynila ay tila naging isang pader ng yelo. Ang mga taong dati ay nag-uunahan sa pag-imbita sa kanya sa mga laro ng golf at marangyang hapunan ngayon ay biglang naging busy o wala sa bansa. "Pare, baka naman pwedeng kahit panandali ang pautang lang." Pakiusap ni Ricardo sa kanyang dating matalik na kaibigang si Miguel habang nakatayo sila sa tapat ng opisina nito. "Maibabalik ko rin ito kapag naayos ko na ang gusot sa hasyenda." Tumawa si Miguel. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. "Ricardo, sa negosyo, wala kaming kinikilalang pare kapag butas na ang bulsa mo. Sikat ang pamilya niyo sa pagiging mapagmataas, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. You're a liability, not an investment. Huwag mo nang ubusin ang oras ko." Isang malakas na pagsasara ng pinto ang sumunod, na tila huling lagutok ng kanyang mga koneksyon sa itaas. Samantala, sa labas ng isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, si Doña Carmen naman ang nakaranas ng sarili niyang impyerno. Sinubukan niyang puntahan ang dati nilang kusinera na si Aling Nena, ang babaeng madalas niyang hiyain at tapunan ng plato noon kapag hindi niya nagugustuhan ang timpla ng sabaw. "Nena, baka maaari mo akong pahiramin ng kahit kaunti. Alam mo namang naging mabuti kaming amo sa iyo noon.
Wika ni Doña Carmen, pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad sa kabila ng kanyang kupas na damit. Tiningnan siya ni Aling Nena ng may diretso at matapang na mga mata. Mabuting amo, Doña Carmen, tanda ko pa noong pinahiya niyo ako sa harap ng lahat dahil lang sa kulang ng asin ng ulam. Ngayon, hihingi kayo ng tulong? Ang pintong ito ay para sa mga taong may puso, hindi para sa mga taong ang tingin sa amin ay basura. Umalis na kayo. Ang tunog ng trangka ng pinto na ikinandado ay narinig ni Doña Carmen na tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Nang magkita ang mag-ina sa madilim na sala ng kanilang mansyon, doon lamang nila na-realize ang isang masakit na katotohanan. Nakatingin si Ricardo sa isang lumang litrato ni Veva na naiwan sa isang sulok. Noon niya napagtanto na ang lahat ng kaayusan, ang lahat ng respeto ng mga tao sa paligid, at ang bawat sentimong pumapasok sa kanilang pamilya ay dahil sa masinop na pagpapatakbo ni Veva. Si Veva ang tunay na pundasyon na winasak niya para lamang sa isang stela na nagnakaw ng lahat. Kinaumagahan, sa loob ng bangko ang manager ay nagbigay ng huling payo sa kanila habang inilalatag ang mga dokumento ng pagpapaalis. Mr. Sterling, wala na kaming magagawa sa foreclosure, pero may isang balita akong narinig. May isang malaking korporasyon, ang Paraiso Flora, na naghahanap ng mga karagdagang lupain para sa kanilang expansion. Ang may-ari niyon ay ang pinakamayamang supplier na ngayon ng mga orchid sa buong bansa. Kung mapapakiusapan niyo ang madam, naari niyon na maging garantor niyo o bilhin ang bahagi ng utang niyo, baka may pag-asa pa kayo. Paraiso Flora? Utal ni Ricardo. Sino ang may-ari niyon? Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan sa publiko. Ang tawag lang sa kanya ay Madam V, sagot ng manager. Pumunta kayo sa kanyang hasyenda sa kabilang bundok. Sinasabi ko sa inyo, siya lang ang tanging makapagliligtas sa inyo sa kalsada. Dahil sa kawalan ng pagpipilian at sa tindi ng desperasyon, nagdesisyon ang mag-ina na lunukin ang huling hibla ng kanilang pride. Nagbihis sila ng kanilang pinakamaayos na damit, ang mga damit na tila mga anino na lang ng kanilang dating yaman. Nag-ipon sila ng natitirang lakas para maglakad dahil wala na silang pambayad sa gasolina at ang kanilang sasakyan ay kinuha na rin ng bangko. Habang naglalakad sa maalikabok na kalsada patungo sa kabilang bundok, ramdam ni Ricardo ang bigat ng bawat hakbang. Ma'am, kailangan nating magpakumbaba. Kung sino man itong madam na ito, siya ang susi para hindi tayo mamulubi sa kalsada, bulong ni Ricardo. Gagawin ko ang lahat, anak, sagot ni Doña Carmen habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sterling pa rin tayo. Siguradong pakikinggan niya tayo. Hindi nila alam. Habang papalapit sila sa malaking gate ng Paraiso Flora, si Veva ay nasa loob ng kanyang opisina. Tahimik na pinipirmahan ang isang dokumento mula sa bangko. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang titulo ng ari-arian na kakarating lang sa kanyang mesa. Ang titulo ng mansyon ng mga Sterling. Binili na niya ito mula sa bangko, ngunit walang sino man ang nakakaalam. Biglang tumunog ang buzzer sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya ay narinig sa buong silid. Madam, may 2 tao po sa labas, isang lalaki at isang matandang babae. Nagmamakaawa po silang makausap kayo tungkol sa isang pautang. Tumingin si Veva sa monitor ng security camera. Nakita niya ang 2 aninong nakatayo sa labas ng gate. Basang-basa ng pawis, madungis ang mga sapatos, at mukhang mga pulubing naghahanap ng silong. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng katarungang matagal nang hinintay. Papasukin mo sila. Mahinang utos ni Veva sa boses na puno ng awtoridad. Pero hayaan mo muna silang maghintay sa ilalim ng araw ng 1 oras. Sabihin mo, busy pa ang madam. Hinarap ni Veva ang malaking bintana. Pinagmamasdan ang kanyang malawak at nagniningning na garden.
Ang oras ng paniningil ay dumating na at ang mga taong nagtapon sa kanya sa putik ay siya na ngayong lalapit sa kanya para sa isang patak ng tulong. Nakakangilo ang init ng araw na tumatama sa batok ni na Ricardo at Doña Carmen habang nakatayo sila sa labas ng malaking gate ng Paraiso Flora. Walang silong, walang upuan. Ang tanging kasama nila ay ang alikabok na nililipad ng mga sasakyang labas-masok sa hasyenda. Mga sasakyang mas malaki at mas bago pa kaysa sa mga dating pag-aari nila. Si Doña Carmen, na dati ay hindi lumalabas nang walang payong na hawak ng isang katulong, ngayon ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang isang lumang panyo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at ang kanyang hininga ay mabigat. Ricardo, anak, kailan ba tayo papapasukin? Isang oras na tayo rito. Reklamo ng matanda sa boses na puno ng paghihirap. Magtiis tayo, ma'am, sabi ng guard. Busy ang madam. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi siya nakakausap. Sagot ni Ricardo, bagaman siya man ay halos himatay na sa uhaw. Ang kanyang suit na dati ay simbolo ng kapangyarihan ngayon ay basang-basa ng pawis at may mga mantsa ng putik sa ilalim ng pantalon. Sa wakas, bumukas ang maliit na pinto sa tabi ng gate. Isang sekretarya na maayos ang pananamit ang lumapit sa kanila. Maari na kayong pumasok. Pinapatawag na kayo ng madam sa kanyang opisina. Para silang mga bilanggo na binigyan ng pansamantalang kalayaan. Habang naglalakad sila sa loob ng hasyenda, hindi mapigilan ni na Ricardo ang mamangha. Ang paligid ay puno ng mga naggagandahang bulaklak na hindi nila kailanman nakita. Ang amoy ng sariwang lupa at halimuyak ng mga orchid ay bumabalot sa hangin. Isang bango na tila pamilyar kay Ricardo, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya huling naamoy. Pumasok sila sa isang modernong gusali na yari sa salamin at kahoy. Malamig ang hangin sa loob, isang malaking kaibahan sa nakakapapasong init sa labas. Pagdating sa tapat ng isang malaking pintong nara, dahan-dahan itong binuksan ng sekretarya. Madam, nandito na po ang mga sterling. Wika ng sekretarya bago lumabas at isara ang pinto. Ang opisina ay napakalawak. Sa gitna ay may isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Nakatalikod ang boss, nakaharap sa malaking bintana na tinatanaw ang buong Paraiso Flora. Tanging ang likod ng kanyang swivel chair ang nakikita ni na Ricardo. Dahil sa takot at desperasyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Humakbang siya ng kaunti at yumuko ng bahagya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nagsasalita. Madam, magandang hapon po. Ako po si Ricardo Sterling at kasama ko po ang aking ina, si Doña Carmen. Alam ko pong abala kayong tao, pero nandito po kami para humingi ng tulong. Ang aming pamilya ay nasa gitna ng isang matinding krisis. Ang aming mansyon at mga lupain ay kukunin na ng bangko bukas. Na bukas din. Huminto sandali si Ricardo. Tila naghihintay ng sagot, ngunit nanatiling tahimik ang silid. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Napalunok siya at itinuloy ang kanyang pagsusumamo. Madam, narinig ko pong kayo ang pinakamalakas na negosyante ngayon sa probinsya. Handa po kaming isanla sa inyo ang aming pangalan o magtrabaho para sa inyo. Huwag lang kaming mapalaya sa kalsada. Nagmamakaawa po kami. Kailangan namin ng garantor para sa aming utang. Sa gilid niya, si Doña Carmen ay hindi na rin nakatiis. Tuluyan nang lumabas ang kanyang mga luha. Madam, maawa po kayo sa amin. Matanda na ako. Wala na kaming matutuluyan kahit maliit na pabor lang po. Isang pamilyar na bango ng waling-waling at isang pahiwatig ng amoy ng sariwang rosas ang tila humahalimuyak mula sa direksyon ng swivel chair. Nakaramdam si Ricardo ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Bakit tila tumitigil ang kanyang mundo sa bawat segundo ng katahimikan ng madam? Dahan-dahan, sa isang napakabagal na galaw, uminog ang swivel chair. Ang unang nakita ni Ricardo ay ang mga kamay na nakapatong sa mesa. Mga kamay na malinis,
May maayos na kuko at may suot na isang simpleng gintong singsing na pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay ang suot nitong puting blusa na napaka-elegante sa pagiging simple nito. At sa huli, ang mukha. Naniga si Ricardo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Sa tabi niya, napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kinalalagyan. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang Veva na madungis, amoy sibuyas at laging nakayuko. Ang babaeng ito ay nagniningning sa katatagan. Ang kanyang mga mata ay malalim, kalmado, at puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila kayang tunawin ang sinumang tumitig dito. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay may bahid ng rosas na lipstick. Ang kulay na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at matalinong katahimikan. Viveva? Nauutal na bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Isang matamis. Ngunit napakalamig ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veva. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Maupo kayo, Mr. Sterling. Doña Carmen? Wika ni Veva sa boses na kasing kinang ng kristal, ngunit kasing talim ng espada. Sabi niyo ay kailangan niyo ng tulong para hindi kayo mamulubi sa kalsada. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na hininga ni Ricardo na tila binibilang ang mga sandali ng kanyang kahihiyan. Veva, ikaw, paano? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ricardo na sinundan ng isang mahabang katahimikan, hindi sumagot si Veva. Nanatili siyang nakasandal sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga daliri ay magkakasalikop habang pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na parang isang estranghero. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw na dumudurog sa natitirang kapalaluan ng mga Sterling. Veva, ikaw ang Madam V! Biglang hiyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwalang katotohanan. Ninanakaw mo ba ang opisina na ito? Imposible! Isang katulong na tulad mo, hindi kailanman magiging ganito kayaman. Nagpapanggap ka lang, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veva. Hindi siya tumayo, hindi rin siya nagtaas ng boses. Ang mga taong tulad niyo ay laging iniisip na ang yaman ay galing sa pagnanakaw. Dahil yun lang ang paraang alam nyo para makuha ang gusto nyo. Mahinang wika ni Veva. Kinuha nyo ang lahat sa akin. Ang aking dignidad, ang aking 7 taon, at ang aking tiwala. Ngunit nakalimutan nyo ang isang bagay. Hindi nyo kayang nakawin ang aking kakayahan at ang aking puso. Inilapag ni Veva ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Laman nito ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng Paraiso Flora at ang mga sertipiko ng kanyang tagumpay sa Maynila. Lahat ng ito ay galing sa lupang tinawag nyo noong basurahan. Ang lupang itinapon nyo ay ang lupang nagbigay sa akin ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang tinitingnan ang mga dokumento. Napaluhod siya sa harap ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila ngayon lang nagising sa katotohanan. Veva, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko ako ni Stella. Asawa mo pa rin ako, Veva. Sa batas, akin din ang yaman na ito. Maaari nating simulan muli. Ibalik natin ang lahat. Tumawa si Veva. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait. Asawa? Ricardo, nakalimutan mo na ba ang pinirmahan mong annulment papers sa loob ng presinto? Ang mga papeles na yon ang naging pasaporte ko tungo sa kalayaan. Wala ka ng karapatan sa akin
at lalong wala kang karapatan sa kahit isang sentimo ng aking pinaghirapan. Lumapit si Doña Carmen at pilit na hinahawakan ng kamay ni Veva. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha. Veva anak, pamilya tayo. Huwag mo kaming pabayaan. Kahit maliit na bahagi lang ng utang namin sa bangko, bayaran mo lang. Sterling ka rin noon. Huwag mong hayaang madumihan ang pangalan natin. Dahan-dahang binawi ni Veva ang kanyang kamay. Tumayo siya at lumakad patungo sa pinto. Binuksan ito ng malawak. Tumingin siya sa kanyang dating biyenan at asawa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging isang malamig na kawalan ng pakialam. Bakit kayo nandito, Mr. Sterling? Doña Carmen? Narumihan niyo ang aking sahig. Wika ni Veva. Inuulit ang bawat salitang binitawan ni Ricardo sa kanya noong chapter 1. Ang amoy ng inyong pagkukunwari ay kumakapit sa aking mga orchid. Ayaw ko ng masamang enerhiya sa loob ng aking hacienda. Veva, huwag. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Ricardo habang pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto, huling wika ni Veva. At sa pagkakaalam ko, wala na kayong utang na loob sa akin. At wala rin akong utang na loob sa inyo. Umalis na kayo bago ko ipatawag ang aking mga gwardya. Bago sila tuluyang lumabas, kinuha ni Veva ang isang puting sobre mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Ricardo. Ito, kunin mo. Huling tulong ko na ito sa inyo bilang tao. Kinuha ni Ricardo ang sobre ng may pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit nang makalabas sila sa gate at binuksan ang sobre, hindi pera ang laman nito. Ito ay isang resibo ng full payment para sa kanilang mansyon, ngunit ang nakalagay na bagong may-ari ay Genevieve Veva V. Santos. Naniga si Ricardo sa gitna ng kalsada. Sa parehong sandali, tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa bangko. Mr. Sterling, opisyal na pong naibenta ang inyong mansyon sa isang pribadong mamimili. Mayroon na lamang kayong hanggang bukas ng umaga para ilabas ang inyong mga gamit. Ang utos ay galing sa bagong may-ari. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang telepono sa maalikabok na lupa. Tumingala siya sa malaking gate ng Paraiso Flora, ngunit ang gate ay dahan-dahan ng sumasara. Iniwan silang mag-ina sa gitna ng papalubog na araw at kawalan ng katiyakan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila napakalupit. Walang pakundangan sa pagbibigay liwanag sa bawat sulok ng mansyon na ngayon ay balot ng alikabok at kalungkutan. Sa labas ng malaking gate, nakaparada ang isang truck at ang sasakyan ng mga sheriff mula sa korte. Ang mga gamit na dati ay simbolo ng karangyaan ng mga Sterling, ang mga antigong silya, ang malalaking painting, at ang mga mamahaling kurtina ay isa-isang inilalabas at itinatambak sa gilid ng kalsada na parang mga basura. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Carmen, mahigpit na nakakapit sa isang inukit na sandalan ng silya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit na pinapaalis ng isang opisyal. Huwag niyo akong hawakan. Akin ang bahay na ito. Sterling ako. Wala kayong karapatang itapon ang mga gamit ko sa labas. Ang kanyang hiyaw ay puno ng pagkabaliw at pilit na pagkapit sa isang nakaraang wala na. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang muka ay parang isang lupaypay na dahon. Marahan niyang hinawakan ang braso ng kanyang ina. Ma'am, tama na. Wala na tayong magagawa. Naibenta na ang bahay na ito. Kailangan na nating lumabas bago tayo kaladkarin ng mga pulis. Bit-bit ang tig-isang lumang maleta. Ang mga maletang dati ay itinatago lang sa bodega. Dahan-dahang lumakad ang mag-ina palabas ng pinto. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay tila isang malakas na tunog ng pagkabigo. Ito ang mismong pintuan kung saan nila pinalaya si Veva sa gitna ng ulan noon, nang walang dalang anuman, kundi ang kanyang dangal. Ngayon, ang tadhana ay bumalik para maningil, at ang bawat hakbang nila
ay mas mabigat pa sa 1 toneladang bakal. Pagdating nila sa labas ng gate, isang makintab at itim na SUV ang dahan-dahang pumarada sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Veva. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Walang suot na maraming alahas, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang brilyante. Hindi lumapit si Veva ng may halong pagyayabang. Nanatili siyang nakatayo malapit sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan ng bahay na naging kulungan niya sa loob ng 7 taon. Tumingin siya sa mga gamit ni na Ricardo na nakatambak sa kalsada, mga gamit na dati ay tila napakahalaga, ngunit ngayon ay mukhang mga tuyong dahon na hinipan ng hangin. Veva! Mahinang tawag ni Ricardo. Tumingin siya sa dating asawa, nagbabaka sakali na baka may matira pang munting awa sa puso nito. Siguro masaya ka na ngayon. Nakuha mo na ang lahat. Wala na kaming matutuluyan. Saan mo kami gustong pumunta? Tumingin si Veva nang diretso sa mga mata ni Ricardo. Hindi ko ginawa ito para sa kasiyahan, Ricardo. Ginawa ko ito para sa katarungan. Ang bahay na ito ay hindi ko binili para tirahan. Binili ko ito dahil ito ang huling alaala ni Don Anastasio na ayaw kong madumihan ng inyong kasakiman. Lumingon si Veva kay Doña Carmen na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin ng diretso. Ang matapang at malupit na biyenan ay tila naging isang maliit at nangangatog na anino sa harap ng babaeng dati niyang inaalipusta. Maaari na kayong umalis, wika ni Veva sa boses na puno ng kapayapaan. Wala na kayong utang sa akin at wala na rin akong pakialam sa inyong bukas. Ang kalsadang yan ang magtuturo sa inyo kung paano mamuhay ng walang pangalan at walang yaman. Tinalikuran sila ni Veva at dahan-dahang pumasok sa loob ng gate. Pinanood ni na Ricardo at Doña Carmen ang dahan-dahang pag-ikot ng malaking bakal na pinto hanggang sa tuluyan itong sumara sa harap nila. Ang tunog ng trangka na nag-lock ay tila huling hatol ng kanilang kapalaran. Mag-isang naglakad ang mag-ina sa maalikabok na kalsada. Walang sasakyang huminto para sa kanila. Walang mga kaibigang tumawag. Tanging ang init ng araw at ang bigat ng kanilang mga maleta ang kasama nila sa bawat hakbang patungo sa kawalan. Ang dati nilang mansyon ay naging isang malayo at hindi na maabot na panaginip habang sila ay naglalakad palayo, papunta sa dilim ng kanilang sariling pagkakamali. Nang makapasok si Veva sa loob ng sala, tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay. Ngunit sa halip na umakyat sa itaas para magpahinga, lumingon siya kay Maya na ngayon ay kakarating lang kasama si Cholando. Mama, titira na ba tayo rito? Tanong ni Maya habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Veva. Ngumiti si Veva at umiling. Hindi, Maya. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa atin at ang bawat pader nito ay may dalang lungkot. May mas magandang plano ako para sa lugar na ito. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Hindi na bilang isang tahanan ng mga Sterling, kundi bilang isang lugar na magbibigay ng pag-asa sa mga taong tulad ni Veva. Ang mga taong binaliwala, ngunit may kakayahang bumangon at magbunga. Lumipas ang 5 taon mula nang ang huling bakas ng mga Sterling ay tuluyang maglaho sa bayan ng San Ildefonso. Ngunit sa umagang ito, ang dating mansyon na dati ay balot ng takot at katahimikan ay tila muling nabuhay, hindi bilang isang palasyo ng kasakiman, kundi bilang isang tahanan ng pag-asa. Ang malaking gate na gawa sa bakal ay hindi na nakasara sa mga mahihirap. Sa halip, ito ay malayang nakabukas para sa mga batang ulila at mga kababaihang binaliwala ng lipunan. Ang dating malawak na sala kung saan madalas hiyain si Veva ay naging isang silid-aralan. Punong-puno ng ingay ng mga batang nagbabasa at nagtatawanan. Ang mansyon ay binigyan ni Veva ng bagong pangalan, ang tahanan ni Anastasio. Makikita si Veva sa gitna ng malawak na garden. Ang kanyang mukha ay nagniningning,
Sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, wala na ang bahid ng pagod o takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa mga talulot ng isang nagniningning na waling-waling. Sa tabi niya, si Maya, na ngayon ay isang magandang dalagita na, ay masigasig na nagsusulat sa kanyang notebook. Nag-aaral tungkol sa sining ng pagtatanim. "Mama, tingnan mo po ang mga bagong usbong," sabi ni Yolando. "Ito na raw ang pinakamagandang batch na napalaki natin." Masayang wika ni Maya habang itinuturo ang mga bagong orchid. Hinaplos ni Veva ang buhok ng kanyang anak. "Dahil iyan sa pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila, Maya. Ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang itinanim mo ng may katapatan, iyon din ang aanihin mo ng may kasaganaan." Pumasok sila sa loob para sa kanilang pananghalian. Sa gitna ng mahabang mesa, naghihintay ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang. Ang pagkaing dati ay ipinanglait sa kanya ni Ricardo. Ngunit ngayon, ang amoy ng sabaw at mga sangkap ay tila isang pabango ng tagumpay at pagkakaisa. Kasama nilang kumakain si Yolando at ang ilang mga gurong nagtuturo sa ampunan. Walang hierarchy, walang panglalait. Ang bawat subo ay puno ng pasasalamat. Matapos ang kainan, pumunta si Veva sa kanyang maliit na opisina sa loob ng mansyon. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang huling litrato nilang dalawa ni Ricardo noong araw ng kanilang kasal. Matagal niya itong tinitigan. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanging natitira ay ang pakiramdam ng isang malalim na kapayapaan. Kinuha niya ang isang lighter at dahan-dahang sinunog ang gilid ng litrato. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga mukha ng nakaraan hanggang sa maging abo ang lahat. Ang huling hibla ng kanyang ugnayan sa mga Sterling ay tuluyan na niyang pinakawalan. Ang pagpapatawad para kay Veva ay hindi ang pagtanggap muli sa mga taong sumira sa kanya, kundi ang tuluyang pag-alis sa kanila sa loob ng kanyang puso upang magkaroon ng espasyo para sa bagong buhay. Tumayo si Veva sa balkonahe ng mansyon. Tinatanaw ang papalubog na araw sa likod ng mga bundok. Nakikita niya ang mga bata na masayang naglalaro sa damuhan at ang mga bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa pagkakataong ito, alam ni Veva na siya ay tunay ng malaya. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, kundi sa dami ng mga pusong natulungan niyang bumangon. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa malawak na paraiso flora. Ang babaeng itinapon sa putik ay siya na ngayong nagpapatubo ng mga pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. At ang bawat talulot ng kanyang mga orchid ay magsisilbing paalala na ang katatagan ng loob at kalinisan ng puso ay palaging mananaig sa huli. Ang kabanata ng mga Sterling ay tapos na, ngunit ang kwento ni Veva, ang reyna ng paraiso flora, ay nagsisimula pa lamang magningning. Ang dapit hapon sa San Ildefonso ay palaging may dalang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na tila isang mahabang buntong hininga matapos ang isang dekada ng pakikipaglaban. Sa loob ng paraiso flora, ang mga orchid ay nananatiling nagniningning, tila mga saksi sa bawat luhang pumatak at bawat tagumpay na inani ni Veva. Si Veva, sa edad na 37, ay nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na kooperatiba. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at ang bawat linya sa kanyang mukha ay kwento ng isang babaeng hindi nagpabitaw sa kanyang pangarap. Kasama niya si Maya, na ngayon ay isang ganap ng dalaga at nag-aaral ng agrikultura sa Maynila. Ang bata na dati ay may hawak na kalawanging itak, ngayon ay may hawak ng mga sertipiko ng karangalan. "Mama, tinatanong nila ako sa interview kanina kung ano raw ang sikreto ng inyong tagumpay," wika ni Maya habang naglalakad sila sa ilalim ng mga naggagandahang baging. Ngumiti si Veva, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata.
Sana ay sinabi mo sa kanila ang itinuro ko sa iyo, Maya. Ang halaga ng isang bulaklak ay hindi nasusukat sa ganda ng pasong pinaglalagyan nito, kundi sa tibay ng mga ugat nito sa ilalim ng lupa. Kahit itapon ka sa putik, basta malinis ang puso mo at marunong kang magmahal sa iyong ginagawa, tutubo ka at magbubunga ng higit pa sa iyong inaasahan. Habang nangyayari ang masayang pag-uusap na ito, sa kabilang dako ng probinsya, sa isang mataong palengke, makikita ang isang lalaking may kupas na sombrero at madungis na kamiseta. Si Ricardo. Ang kanyang katawan ay payat na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nagbubuhat siya ng mga mabibigat na sako ng bigas para sa kakarampot na barya, sapat lang para pambili ng gamot ng kanyang inang si Doña Carmen na ngayon ay hindi na makalakad at laging tuliro sa loob ng isang maliit na barong-barong. Napahinto si Ricardo nang makita niya ang isang lumang magazine na nakapatong sa mesa ng isang tindera. Sa cover nito ay ang mukha ni Veva, nagniningning, matagumpay at masaya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa maduming pisngi ni Ricardo. Hindi ito luha ng inggit sa yaman ni Veva, kundi luha ng matinding pagsisisi. Na-realize niya na ang paraisong pinapangarap niya noon ay nasa piling na niya, ngunit binaliwala niya ito dahil sa kanyang sariling kabulagan. Ngunit para kay Veva, ang anino ni Ricardo ay wala na sa kanyang sistema. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi ang muling pagtanggap sa mga taong nanakit sa kanya. Ang tunay na pagpapatawad para sa kanya ay ang indifference, ang pagpili na huwag nang magtanim ng galit at huwag na ring umasa ng kahit anong paliwanag. Tuluyan na niyang tinanggal ang mga sterling sa kanyang puso upang magkaroon ng puwang para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nahanap ni Veva ang kanyang kapayapaan sa bawat batang kanyang pinag-aaral, sa bawat magsasakang kanyang tinutulungan, at sa bawat bulaklak na kanyang pinalalago. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo na ang pinakamasakit na sugat ay maaring maging pinakamagandang bahagi ng ating pagkatao kung hahayaan nating hilumin ito ng panahon at ng pagmamahal sa sarili. Habang lumulubog ang araw, nagyakap ang mag-ina sa gitna ng paraiso flora. Ang hangin ay humahalimuyak sa bango ng mga waling-waling, isang amoy na hindi na amoy ng sibuyas o ng pait, kundi amoy ng isang bagong simula na wala ng katapusan.